Ayan, hello, good morning. Good afternoon pala sa ating lahat. Oh, good afternoon. Good evening na pala, mag-alas 7. Alas 7 na. Mag-alas 7 na ng gabi, pero maano pa siya, maliwanag. Medyo maliwanag pa. So, ako ay kakain na ng ating dinner. Medyo maulan. Maulan ngayon. Ayan, kakain ako kasi maya-maya baka tumila yung ulan. Lalabas kami ng alaga ko. Ayan. Sumakit yung katawan ko kasi nag-grooming sila kanina. Busy ako. Tapos may nakitang mga ano tawag doon? Mga kuto ba ng alaga ako. So ayun, nagtatapon ako ng mga nila, mga higaan, ano pa yung mga tinapon ko. Basta mga gamit nila na pinatapon ng amo kong babae. Ayan. Basta spring, marami talagang mga ang tawag dun sa atin, mga basta kuto ng aso. Ayan. Ayan, kape na naman tayo. Wala na akong asukal nila ay naubos ko na. May konti pa naman. Sana bigyan ako ng sahod bukas para makabili ako ng ng asukal ko. Ayan, di tayo nag-order lang kami kaninang mga alas 2 na kami kumain ng hapon kasi alas 2 na natapos yung ligo nila. Ayan, tingnan nyo ang asukal ng amo ko. Ito na lang. Tapos bukas, gagamitan ko pa yan bukas. Yan, may konti pa dito. Ilalagay ko na lang dito. Ako lang nakaubos ng asukal. Ayan. Bibili tayo bukas pag binigyan tayo ng sahod. Tatlong kutsarita yung ko ilalagay. So, ewan ko kung magkasya pa to bukas sa pangkapi ko. Ayan. Naubos ko na kasi yung mga sachet na ko. Yung sa mga order namin pag breakfast. Tapos kinukuha ko yun. Siguro meron pa doon sa loob ng kabinet ng amo ko. Alam na nila na nagkakapi ako. Alam na din nila na wala na akong pera pambili ng Lumabas sila, kumain sila sa labas siguro. Sabi, may bibilhin daw sila na Ganyan na sila mag-date pag pag may sila ba, vacant. Tapos na tapos na yung exam ng amo ko. So, nag-date na sila, kumakain na sila. Buti naman at di ako sinama-sama. Alam ng amo ko na ayaw ko na sumama. Nag-order sila kanina. So, marami. Pag nag-order yan sila, marami talaga. So, hinati ko. Marami pa talaga, kanin. Busog na busog ako. Tas manok yung white curry yung ulam namin. Hindi ko na nilagay yung sauce kasi medyo maanghang. Ayan. Kain tayo. Tapos yung kanin nila is parang malagkit. Ayan. Medyo busog pa ako pero kakain tayo. Ayoko kasi bumaba na Hindi pa ako tapos kumain. Bago umalis yung mga amo ko, sinabihan ako, don't do anything na daw. Sabi, magpahinga na daw ako. Sa isip-isip ko, magpapahinga ako. Tapos naman na ako maglinis. Kaso, di pa na hindi ko pa na map. Tapos mabaho yung mga di ba yung mga balahibo. Neng na. Napagod talaga ako Kasi yung likod ko ba masakit. Gusto ko na talaga magpa-massage ba.
Kailangan ko na talaga ng hilot. Hindi siya hilot, naligo ako ulit. Pangalawang beses na ako naligo. Maya pag patulog na ako, maliligo pa rin ako kasi ayokong umakyat sa taas ng sa bed ko na walang ligo. Baka may mga mga kuto na dumikit sa ating mga katawan. Ayun, ayokong pumunta doon sa sa bed. Namatay na siguro yung mga mga kuto kasi nilagyan ng gamot ba. Kaya yung mga gamit, pati yung carpet ay na, chinugi na, tapon. Ayan yung nanay ko at tatay ko ay pauwi na sila. Andun sila sa Cagayan na admit, mga 2 days lang sila doon. Uuwi na yung nanay ko. Kasi hirap na daw siya doon sa Nahihirapan siya ba? Hindi siya makatulog na maayos. Wala na tayong magagawa sa Kasi yung cancer niya is kumalat na daw sa tiyan na. Sa tiyan niya. Dapat yung yung tubig dito lang sa niya eh. Saan ba yung tubig? Sa lungs. Ayun, bumaba sa tiyan niya. Lumaki na yung tiyan niya. Tas, ewan ko, wala na akong nagparisita na lang sila ng gamot. Para sa maintenance niya. Para sa bahay na lang siya. Hindi natin pwedeng pilitin kung kasi gusto ng doktor, siya. Ano tawag doon? Tubuhan siya ba? Kunin yung mga tubig sa tiyan niya. Tapos ayaw naman niya. Hindi natin pwedeng pilitin na Takot nga siya. Tapos ayun sinabi ko sa ko. Sa kapatid ko. Sabi ko, pwede hindi muna ako magbayad sa'yo ngayon ng kasi may utang ako sa kanya. Ginastos ko din sa pagpapagamot ng nanay ko ba. Kasi 1 taon na mahigit. Magdalawang taon na ngayong March. April, March. March. Nag-1 buwan talaga ako dito. Tapos pina-check up ko siya. Yun, tuloy-tuloy na yung gamutan. Lumaki talaga ang utang ko. Tapos, yung utang ko sa kanya is 20,000. Hanggang ngayon, di ko pa nabayaran. Sabi ko, magbabayad ako ng ngayong buwan na ngayong sahuran, magbabayad sana ako kahit 5,000 lang. Sabi ko sa kanya, babayaran kita sa bigyan kita ng 5,000 ngayong sahuran. Ngayon, kung ibibigay ko sa kanya yung wala nang panggamot yung nanay ko kasi mag-o-open na ng class yung ngayong July ata. July. Basta ganun. July. Parang July ata. June. July. Ang klase. Ang pasukan. Wala pang mga gamit yung mga anak ko. Wala akong pambili. Pwede naman magbayad ako, magbigay ako sa kanya. Kaso, sila nga lang yung sila yung gagastos ng mga ng nanay ko, mga gamot. Ganyan na lang. Kasi hindi ko na yung mga anak ko. Hindi ko na naibigay yung mga pangangailangan ng mga anak ko ba. Tumutulong naman sila. Kaso ngayon, sobrang gipit ko talaga sa pera. Tapos, yung sahod ko ngayon is naanuhan ko na, nabalihan ko na sa amo ko kasi akala ko, ay graduation ng anak ko, ipapadala ko sana para panghanda. Or kahit pang regalo ko man lang sa kanya. Ngayon, yun nga, si mama, si mamang ko, na ospital.
So, pinadala ko naman sa kanya, binigay ko sa kanya. Tas, yun, ang binigay ko sa panghanda ng anak ko is 2,000 lang. Wala na siyang mga regalo. Sabi ko, wala na siyang mga regalo kasi wala ng pera. Dapat sana allowance ko yun. Ngayong June. Month of June na allowance ko. Wala na akong allowance ngayong buwan na to. Ko lang. Dami kong utang ngayon. Pauwi na ako pero ang utang ko ay madami. Nakakapagod ba? Wala ako sa mood kumain. Pero dapat kumain tayo. Kasi inaabangan ko yung ulan na tumila, tas bababa kami. Parang ayoko nang ibaba yung alaga ko. Yan pa naman ang ayaw ko sa aso, yung mga nila. Pulgas ang tawag namin dyan. Anong tawag? Pulgas. Basta puto ng mga aso. Umalis talaga ako sa bahay noon kasi maraming ganyan ba. Yung aso nila sa bahay. Maraming kuto. Tas kinagat ako. Kinagat-kagat yung katawan ko ba. Tas yung aso nila is labas-pasok sa bahay. Yung maliliit. Pauwi sila ngayon. Ay, mga 8 pa lang. Inaantay nila yung rescue. Kasi may pasyente daw na ihahati doon sa sa Cagayan. So, yun na lang ang sasakyan nila pauwi. Ito yung mahirap na ba? Mahirap na part sa pagtatrabaho. Yung wala ka sa tabi ng magulang mo, walang mag-aalaga sa kanila, mga ganyan ba na Minessage ko nga kapatid ko, sabi ko nga hindi mo na ako magbabayad. Hindi siya nag-reply. Siguro isip-isip niya, nag-promise ka nung siguro bibigyan ko siya, pero sila muna bahala sa gastusin sa mga gamot pa. Para makahinga-hinga naman ako kahit saglit lang. Magkano lang naman sahod ko dito? Okay sana pag nagbigay yung yung tatay ng mga anak ko, wala naman. Nagpalimot-limot na naman sa niya, responsibilidad niya. Parang nakakaumay na yung manok. Sasakit talaga ang ulo ko pag yung lutoan time na ba? Sabi ko pag Lunes na sumasakit na, start na sumasakit ang ulo ko. Sabi ko lulutuin ko sa kanila, Paulit-ulit na lang yung luto ko sa kanila. Mabait naman yung mga amo ko. Kaso ba? Yun nga, na-stress ako sa pagluluto. Kung anong lulutuin, anong sunod na Yung lasa pala ng ng manok ay andun sa sauce. Tinapon ko na talaga.
Kaya pala hindi ako nag-i-enjoy sa pagkain ko. Walang lasa yung ano nila, manok. Parang pinirito lang agad itong manok na to. Ayan, lamunan time. Sumasakit yung balakang ko. Siguro sa kakakapi ko na naman to. Hindi ako uminom ng tubig. Uminom ako ng tubig, isang beses lang ngayon. Tapos yung kape ko is naka-ano na ako, naka-4 na ata. Hindi kompleto yung ating kainan pag walang kape. Siguro mga alas 9 pa yun sila darating. Alas 9 or alas 10. Okay na yung ano. Tapos na kaming gumala. So, upo-upo na lang tayo. Sila lang nagsabi na ano, rest na daw ako. Huwag ka na gumawa ng ano, kahit ano kasi ano, whole day daw yung trabaho ko kanina. Kasi pag Sabado, andito sila. Dapat may rest ako. Tagal linisin yung ano, yung sahig pag ano, nag-grooming ba. Daming balahibo. Parang inaantok ako. Naawa naman ako sa kapatid ko eh. Yung mata ko ay inaantok niya. Ito lang yung kumakain na inaantok. Ang kamera natin ay andyan na. Nakatitigyan sa atin. Sana bigyan ako ng sahod mamaya or bukas. Pero pag Sunday, hindi talaga nagbibigay yan kasi ano. Hindi ako pwedeng lumabas ng Sabado at saka Linggo. Miyerkules, ayan. Wala akong day off na ganyan. Martes, Lunes, Martes, Huwebes, at saka Biyernes. Pwede akong lumabas. Ito ang Japanese rice. Masarap to siya sa ano, sushi. Alam ko na paano gumawa ng sushi. Anong na? Ang lakad ko ay pabalik-balik dito sa kusina. Kasi kainan time na nila to eh. Sa amin pa pala. Alas 7 kami kumakain dito. So, mga 7:30. Tapos sa kami kumain. Tapos sila na naman kakain. Ang lakas ng hangin ngayon. Hi. Ewan ko kung anong binili na yung dalawang yun. Baka may mga in-order para sa ano. Kasi yung amo ko bagong lipat sa ano, sa opisina niya. Magkasama sila ng ano, building ng amo ko. Amo kong lalaki.
So, magkasama din silang lalabas araw-araw. Hindi tulad noon na maaga. Mas maaga yung babae, mga 7:30. Umaalis na siya. Ngayon, alas 8. Saka pa sila aalis. Tapos gising sila 7:30. Ako gigising ako 6:30. Kasi dapat malinis ko na yung yung sala bago sila gumising kasi pangit naman gumising sila na makalat yung sala. Tapos saka ko nalinisin na yung linis talaga pag wala na sila. Ayan, done na tayo. Hindi ko na nilagay sa ref yung yung pagkain ko kasi alas 2 kami kumain. Ay, 2:30 ata yun. Kasi ngayon, 7. Hindi ko na ininit. Ayan. Busog. Super busog. Masakit talagang katawan ko eh. Ayan, thank you so much for watching guys. Tapos na tayong kumain. Ayan, naghamal-hamal lang ako. Ayan, don't forget to like and subscribe to my channel and comment down below para ma-shoutout ko kayo. Ayan, pasensya na po kayo. Kumakain tayo nagsasalita. Ayan. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all.